Tinig ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. Superradyo DZWB Last Report. Pantay Kalsada. Isang trailer truck tumagilid sa bahagi ng Katipunan sa Quezon City. Detalye mula sa ating kasama si Rod Vega. Rod! Nagkalat pa rito itong mga sako-sako na naglalaman ng mga pizza na pagkain ng mga manok dito sa may bahagi ng Katipunan Avenue. At ito yung harapan mismo ng Miriam College sa Barangay Loyola Heights sa lungsod ng Quezon. Sa mga oras na to ay talagang ito yung nakasampa dito naman sa pinaka-Center Island. At ayon dito sa isa sa mga pahilante, si Mang Boy, ay nagulat na lang siya nang biglang sumalpok ang kanilang sinasakyan dito naman sa puno at sa may Central Island. Buti na lamang hindi nakagip yung isang motorcycle rider at sinasabi nitong si Mang Boy na maaaring loose brake yung kanilang sasakyan kaya nangyari ito aksidente. So itong pangyayaring ito ay nagdudulot ngayon ng pagbagal ng trapiko dito naman sa ngayon pa lamang sa bahagi nito ng Katipunan Avenue at inaasahan na ito'y kinakailangan maalis kagad dahil busy street itong Katipunan at talagang i-double time na ng MMDA para matanggal itong sako-sakong mga pills na dadaling sana ng Batangas na galing sa bahagi naman ng Bulacan. Sa mga oras na to ay nandito na itong Road Emergency Rescue ng MMDA at hinihintay na lamang yung pero pinakailangan ito na malalaking mga truck dahil napakalaki na ang trailer truck na to na kailangan iusod muna nila para maalis dito sa nasabing lugar. Ako si Rod Vega ng GMA Superradyo DZWB. Dapat totoo. Superradyo DZWB Last Report. Pantay Kalsada. Kayo'y nakikinig sa Umaga na, Balita na. May flash report lang tayo mga kapuso. DZWB Last Report. 5 ang napaulat na nasaktan sa bumagsak na helicopter dyan po sa Pililla, Rizal. Antabayanan po ang detalye. Ihatid do sa atin ni Mark Bakalalad mamaya mga kapuso. Superradyo DZWB Last Report. Babay na. Superradyo DZWB Last Report. 5 na paulat na nasaktan sa bumagsak na helicopter sa Pililla, Rizal. At abayan po iba pang mga detalye sa pagulat ni Mark Bakalalad mamaya. So inuulit natin may 5 po na paulat na nasaktan sa bumagsak na helicopter sa Pililla, Rizal. Andiyan pa si Mark? Mark Bakalalad, go ahead. Limang individual ang nasaktan sa bumagsak na helicopter sa sitio Barak, Barangay Kisao, Pililla, Rizal. May 500 metro lamang ito mula sa highway. Ito ang kinumpirma sa Superradyo DZWB ni Police Major Robert Abundo, hepe ng Pililla, Rizal. Pasado alas 7 ng umaga nang na-report ang insidente. Sa ngayon, ongoing o nagpapatuloy ang medical evacuation sa mga biktima kaya wala pang ibang detalye na inilalabas ang Rizal Police sa nangyari. At tabihanan ng follow-up report ang inyong kapuso, Mark Bakalalad ng GMA Superradyo DZWB, dapat totoo. Superradyo DZWB Last Report. One-on-one. Walang personalan. Pati muna kami magandang umaga sa inyo mga kapuso. Good morning, Mare. Good morning, Pars, at saka sa ating team Bulalo dyan. Good morning. Hanggang alas 10 tayo magkakasama sa iba't ibang talakayan. Pangungumusta po sa ating mga kababayan dyan sa Middle East. Kanina pa ho kami umiikot mga Flash report. Superradyo DZWB Last Report. Magkabilang direksyon ng Calao, kanto ng Rojas Boulevard sarado sa mga motorista dahil sa isasagawang rally ng grupo ng mga militante. Nandun si Manny Vargas para sa detalye. Manny. Mahalagang abiso nga para sa mga kapuso nating motorista na daraan dito sa magkabilang direksyon nitong Calao Avenue. Ito ay sarado sa mga sadaling ito. Dulot na nga nitong nagsimula na kilos-protesta ng iba't ibang militanteng grupo na ang target ay makalapit sa US Embassy sa bahagi ng Rojas Boulevard. Ang mga militante ay nagmamarsya na ngayon at sila ay nasa may bahagi na ng Orosa Street kung kaya't maging itong
westbound lane ng Calao galing ng Orosa ay hindi na rin po madaraanan ng mga sasakyan. Partikular naman na sarado dahil na rin sa ginagawang pagharang dito ng mga otoridad itong kanto ng Del Pilar at ng Calao hanggang dun sa may bahagi ng Rojas Boulevard. Ito ay para nga maiwasan na makalusot ang mga militante na karaniwan ng naghahanap ng mga butas para makalapit sa US Embassy at makapagsagawa doon ng kanilang mga programa. Ako si Manny Vargas ng GMA Super Radio DCWB. Dapat po. Super Radio DCWB Last Report. Senador Amy Marcos kinwestiyon ang hindi pagpapatawag ng Senate Blue Ribbon Committee ng investigasyon sa paratang ng mga dati umanong bodyguard. Meron lang tayong flash report, Wendell. Super Radio DCWB Last Report. Mula kay Glenn Huego to ang hiling ng ombudsman na precautionary hall departure order laban sa magkapatid na sina Ed Vic at Eric Yap. Inaprubahan ng Sandigan Bayan. Glenn Huego, Glenn, pasok! Kinumpirma ng Office of the Ombudsman na inaprubahan ng Sandigan Bayan ang kanilang request na precautionary hall departure order laban sa magkapatid na sina Benguet Representative Eric Yapa at nag-resign na dating ACT-CIS Representative Ed Vic Yapa. Ito yung matapos na rin nga makaladkad ang pangalan ng dalawa sa flood control scandal. Sinabi ni Assistant Ombudsman Mico Clabano na ina-request nila ang PHDO dahil nga ikinukonsidera ang magkapatid na flight risk. Sa ngayon, isinasagawa ng Ombudsman ang preliminary investigation sa magkapatid. Ako si Glenn Huego ng Super Radio DZWB. Dapat, totoo. Super Radio DCWB Last Report. Kaya Sabi ko, masaklap. Oo, manood siguro yan. Sabi ko sa tita Wing ko, tita, mag- mag-moon watching tayo mamayang gabi. Moon watching. Oo, kasi sabi ko punta tayo doon sa may park. Pwede nang makita raw, although nandyan na ho ang buwan, no? Mga bago mag-alas 6, Pero kanina masisilayan madaling na yan. araw. Kita mo na, nakita mo. Nasubaybayan ko na ang ang buwan eh. The moon. Tapos the moon. ano siya, medyo blurred. Ganon. Totoo, okay. So, Dati magiging- pag buong-buong buwan, ang liwa-liwanag niyan pag madaling araw, pag papasok ako. Oo, pero, Kanina, sabi ko nagtataka ako, bakit parang blurry yung dating? oo, pero ang Malabo. pinakagusto ko, solar eclipse. Kasi umaga, di ba, nagiging gabi. Sa gabi, maliwanag lang, di ba? Oo. Maliwanag. Pero mamaya raw, ito daw ay ang La Luna, makikita ko natin El Luna. La Kaya Luna, La kasi Luna. gabi. Oo. Blood moon pala tawag dyan. Yes. So, Medyo 7 mapula-pula siya. Yan. So 7:04 daw ho yan magsisimula yung total lunar eclipse. Unti-unti yung magiging pula ang buwan, hindi yung araw ha, Ang buwan. peak niya, pasado alas 8. Yan. Yes. Baka May oras pa. Baka before 8 ata. Oo. Yan. Abangan nyo ho yan. So mamaya, naku, yung mga babiyahe, no? Oh. Maswerte yung mga nasa bahay na. Kasi Yes. masisilayan Nasa nyo bahay yan. na ako nun. 7. Oo, tatakbo ako sa When park. time mata-traffic, baka makarating tayo just in time para masaksihan ho yan. Oo. Yung blood moon na yan. Yes. Kasi hingi ko kayo pera. Nung bata kayo, di ba? Nung bata, inuuto-uto kayo, tingin ka sa buwan, tapos tingin ka pera. Diba? Humihingi Nung ng bata. pera sa buwan? Oo. Hindi ko Hingi naranasan pera. yun. Basta sabi ng daddy ko, wag ka layas na layas, itatanim ko ng Ano? ng Bombay sa sa ginagawang tulay. Yung iba naman ay Para daw merong tumibay. katatakutan. Ayan na, bilog na buwan. Pulang-pula pa. Diba? Hahati Oy, na si ang- wala lang. hahati Magandang na ang hapon. katawan. Nahati ang katawan. Meron ding tik-tik sa bubong ng bahay. Di ba, no? Yung humahaba yung tila. Kita siya mamaya kung nandun siya. Hindi siya makakawala. At noon. saka si Ma'am Monica Lloret Texon. Magandang hapon. Thank you. Yan. And Ma'am Thank you. Antonina Paon, maraming salamat po always. Bukas ulit ho tayo, Miyerkules. El Bonito, Rowena Weng, Salvacion, partner. El Bonito Weng de la Peña. Dito lang po yan sa Double Weng. So Double B dito ang kwento May ay... kwenta. Naman. Gracias, señora. Diyos kapuso, labanan ng fake news. Dapat totoo.